Sagutin ko pala yung question nyo, guys. Tinatanong nila kung paano yung job opportunities dito sa Canada, yung pag-a-apply ng trabaho, ganun. Ako yung masasabi ko about sa difficulty ng paghahanap ng job sa Canada. It depends person to person, experience to experience. Kami ni Angelo, hindi kami nahirapan na maghanap ng trabaho kasi una, hindi naman kami sobrang pili. But at the same time, kapag meron na kami nakuha ang job, di din kami nagsasettle for less. Hindi kami din masyadong na-attach. Ang technique namin, kaya kami nakakahanap agad ng job, is ito lang naman yun, simple lang. Tell ko sa inyo yung secret. Mag-apply kayo ng sobrang daming jobs. Alam nyo ba, dun sa paghanap ko ng job, since February pa lang, or mga January, late January, year 2023, nagsisend ako ng applications. Kaya may nakukuha na akong interviews every now and then. Tapos, nung May na nakapag-focus na ako sa job, alam nyo kung gaano karaming jobs yung ina-applyan ko in a day? Siguro umaabot ng mga minimum 30, maximum siguro na nasesendan ko ng application is 100 companies or 100 job postings in a day. Ganon kadami. As in, para na akong spammer. Send ng application. Ngayon, tatanungin niyo ako, Jess, bakit naman ganun ka mag-apply? Ang OA mo naman, ang dami naman nun. Di ba pag nag-apply ka ng work dito, kailangan precise din yung resume mo, tapos precise din yung cover letter mo. Yung ginawa ko sa resume ko, very general lang siya. As in, wala akong specific doon. Para kahit saang kumpanya ko siya i-send, applicable siya. Ngayon, paano naman yun? Kung naghahanap ka ng basic na work at saka ng office na work, iba yung qualification sa basic work or jobs than office work na probably kailangan mo ng experience. Ang ginagawa ko doon, meron akong, sabihin na natin, 3 klaseng resume. Yung first resume ko, yun yung para sa basic jobs na kung gusto kong applyan, yun yung isasubmit ko. Example ng mga jobs na yun, somewhere sa retail, somewhere sa fast food, mga ganun na jobs. Kasi kapag nag-send ako ng resume ko na maraming qualifications, overqualified naman ako. So, meron akong job for those specific purpose. Pag sa office job na ina-applyan ko, which I highlight yung mga clerical experience ko, I have a different resume para doon naman. And doon, since professional kind of setting na, and medyo may experience na nga yung job na ina-applyan ko, doon ko na din ipapasok yung iba pang, yung parang medyo specific na kind of resume na, and na-explain ko, o yun nga may highlight na ng mga skills ko na pwede for the office environment. And then kapag very high skilled naman na job, meron din akong resume for that. So, kapag meron akong naiisip, for example, na industry or organization na gusto kong applyan, tapos lagi ko silang ina-applyan, may tinatanong sila about ganito, ganyan, ini-include ko na siya sa resume. Para pag nag-apply ako dun sa organization na yon with multiple job posting, hindi na sila para pumunta anywhere to find the answer nandun lang sa resume ko. So, yun, ini-specify ko din yung resume ko for that type of job or by organization na gusto kong pasukan. So, yun, kapag nag-apply ako, mabilis na lang. And for example, ang ginagawa ko din, today, a-applyan ko lang lahat ng basic na jobs. So, magsa-start ako for example, retail. Lahat ng retail lang today. Wala akong a-applyan na office job para hindi ako malito. Tapos, pag may nakikita akong job na gusto kong applyan, pero para siya doon sa pang-office, sinesave ko siya. Sa Indeed kasi pwede ka mag-save ng job eh. It's either sinesend ko siya kay Angelo yung link para ma-applyan ko siya kinabukasan, or meron dun kasi sa Indeed na parang bookmark sa gilid ng job. So, bino-bookmark ko muna siya. Para, it's either later, pag gusto kong mag-apply doon, nakatabi na siya, dire-diretso na lang yung send ko na application. For the next naman na day, magamit ko pa rin siya. Yung mga job postings na yun, makita ko pa rin siya. So, yun.
minamaximize ko yung Indeed and yung mga features na ina-offer niya. Filter out ko kung alin yung kakapost lang ngayong araw, that makes it like make me able to find jobs na available na hindi ko na inulit yung application ko from yesterday. Nakakalabas lang, ganon. And then, ano pa ba strategy ko? Meron pa yan kasi, di ba minsan pag nag-a-apply kayo sa Indeed, pupunta pa kayo sa website. So, yung Indeed, hindi pa siya totally dun ka nakakapag-send ng application. Pag na-direct ako sa website, madalas Workday yung ginagamit nila dun. Yung Workday is a platform for every organization na yon, specific na for the organization, na dun yung application process, yung job postings na andoon. Ginagawa ko, kasi di ba minsan gagawa ka ng account. Kapag gumawa na ako ng account, titingin pa ako ng ibang job posting. So, di ba sa Indeed may job posting na sila doon. Pag finalo mo yung link, mapupunta ka sa website para ma-applyan mo yung job posting na yun. Ngayon, since nandun ako sa website, gumawa na ako ng account, titingnan ko pa yung ibang job na meron sila around the area ng Victoria, for example, kasi dito kami. And then, kung ano yung possible kong applyan, ina-applyan ko siya lahat. So, yung visit ko dun sa website and yung account na ginawa ko, at least hindi siya sayang kasi marami akong job na na-applyan. So, yan yung mga strategy ko. Tapos, minsan, di ba, kailangan mong gumawa ulit ng parang resume or profile kada company. Ako, hindi ko na nilalagay yung job positions or yung background ko dun sa ganong mga profile. Ini-skip ko na yon. Ang ginagawa ko na lang is ina-attach ko yung resume ko and yung cover letter ko. Para hindi na ako paulit-ulit. Kasi yung pinapalagay nila dun sa website nila, same lang naman kung ano yung nasa resume ko So, dinidelete ko yung mga tabs na yon. Tapos, ini-insert ko na lang yung resume ko para it saves me time. And, para sa akin, it works naman kasi may mga jobs ako na in-applyan na ganun ginawa ko and natanggap naman ako. Nakapag-work na ako before while I was working dun sa job ko ngayon. Nag-second job kasi ako nung last year. Ganun din, nasa Workday din sila. Pero hindi ko fill upan yung website ng credentials ko. Resume yun lang yung nilagay ko. Natanggap naman nila ako. Natatanggap naman kahit na ini-skip ko yung mga part na yan. So, ibig sabihin, it doesn't really matter. Basta, nandun yung resume mo, importante yun. And kung kailangan ng cover letter. Kasi may mga applications na hindi nagpo-proceed na walang cover letter Pero, ito masasuggest ko naman, pag gustong-gusto niyo yung position. Like, meron kayong nakita, tapos gustong-gusto niyo siyang applyan, pero ang tedious ng pag-a-apply sa kanya, like, ang dami niyang hinihingi information. Tsagain nyo. Kasi yun yung gusto nyo Tsagain nyo. May mga positions talaga na kailangan mo ng ma-attention ka sa details. Kasi it's part of pagkilates nila dun sa skills mo. So, kung yung bara-bara lang yung resume mo, bakit ka nila i-hire, diba? So, galingan mo kapag ganun, magsipag din. Dapat meron kang resume na maayos yung itsura pag nag-apply ka sa ganun. And walang grammatical error yung resume mo, isa din yun. Kasi kapag, for example, mag-apply ka sa office, tapos sabi nga, attention to detail, tapos yung resume mo, ang daming grammatical error. Matik na walang attention to detail. Talaga. So, i-match nyo yung resume na gagawin nyo doon sa kung ano ang hinahanap ng job. Kaya, yun yung mga share ko sa inyo na strategy. Okay? So, yun guys. Sana may natutunan kayo dun sa mga suggestions ko. Kung gusto nyo pa ng more na ganun, kasi may naiisip pa actually. Comment down below and share nyo din yung mga experiences nyo sa pag-a-apply ng trabaho dito sa Canada. And kung ginawa nyo din yung same na ginawa ko. So, yun lang. Maraming salamat. See you on our next vlog. And watch nyo yung video na i-upload ko about a weekend in our life. Link ko dito. Or lagyan ko ng card.